Good day everyone. I am First Lieutenant Tristan Reynobal from 1st SRB. So andito ako ngayon para magkwento ng two major encounters namin dito sa area ng 6ID or sa JTF Central. Yung noong 2020 nag-report ako dito as a platoon leader. Tapos ang unang major encounter namin is involved yung kalaban natin na Dawla Islamiyah Hasan Group led by Norodin Hasan. So dun yun sa Barangay Tunganon, dito lang sa Carmen. So ang nangyari, nag-infill kami, tactical yung galaw, binigyan kami ng target. Pagdating namin sa target, negative siya. So nag-scour muna kami, tapos wala man kahit tracking. So after nun, mga bandang alas 6, nag-agahan muna kami. Pero nahati kasi yung grupo namin sa dalawang combat group. So yung isang combat group, yung company XO ko yung nagdala. Tapos kami na isang combat group din, kasama ko yung CO ko. After nung nag-agahan kami, yung isang combat group na dala ni XO, nagsilip yung snipers nila. So may nakita sila na mga tao na mahahaba ang buhok, pero wala silang nakitang baril. So after noon na nag-radyo sila, nag-alert kami. Tapos nag-decide kami na mag-move. So, nung habang nag-move kami, may nadaanan kami na parang mga bahayan. So cleaner muna yun nila CO. So ang dala ni CO, dalawang team. Tapos sa akin, isang team. So nagpaalam man ako kay CO na mauna muna kami doon sa target para ma-advance kami. So pagdating namin doon, ang tsura po kasi ng terrain is nasa medyo high ground yung kalaban. Tapos yung isang section ni company XO ko nasa kabila. Tapos kami nasa kabila din. So parang naka L-type kami. Tapos nandito yung kalaban sa tuktok. Ngayon, nung pagdating namin doon, medyo low ground kami noon, pero hindi pa kami na-compromise. So doon kami sa may mga rubber tree nag-apesto. O isang team, tapos sila CO nakabuntot na sa amin. Tapos nung nagsilip-silip yung kabilang section, yung sniper nila, nagsabi siya na may nakita na siyang mga baril na lumabas doon sa bahay, sa kubo, sa taas. Sabi niya, wag daw kami magkumpiyansa doon sa pwesto namin kasi nag-alerto daw sila. Ngayon, nung naka-OP-OP kami doon sa baba, nakaniling kami doon sa mga rubber tree, biglang may dumungaw sa amin na tao na mahaba ang buhok. Ayun, nakita niya na kami, nagkatitigan. Tas yung nagdungaw sa amin, nag-atras siya, nagdapa agad siya doon sa taas. So yung dala namin na sniper, nagmaneuver din siya, nagsilip. Ayun, nung nagmaneuver siya, may nasisilip man siya, nagpaalam na siya na, "Sir, may nakita na akong target, pwede na akong pumutok, sir," sabi niya. Kaya sabi ko, "Sige, master, kung may target ka, putukan mo na." Tas at the same time, yung kabilang section din ng company XO namin, doon din nakasipat na rin siya, yung sniper nila. Tapos ngayon, nagsabay silang pumutok. Nagsabi man sila na, "Sir, hit, sir." Pagsabi nilang hit, na agad yung tropa, nag-suppress fire. So mga more or less 10 minutes yun na suppress fire. Tapos sinantay lang namin na wala nang mag-reply sa kalaban. Doon na nag-decide yung company XO ko na magdala siya ng isang team galing sa kabila, tapos yung isang team ko din mag-assault na. Nauna sila, company XO ko nag-assault, tapos nag-by bounce kami, nagsunod na kami paangat. So yun, pag angat namin, doon na namin na-recover yung mga kalaban na mga Dawla Islamiyah. So nakakuha kami noon ng 3 body counts, tapos may baril, mga baril nila, tapos other mga materials, mga supplies nila. Tapos sinundan namin yung trackings nila kasi ang estimated namin more or less 20 yun sila, kay marami talagang trackings. Maraming mga apak doon. Tapos maraming tsinelas na naiwan. Tapos yung fortunately yung natamaan ng sniper, yun pala yung leader nila na si Norodin Hasan, kasi during that time meron din kaming kasama na nag-guide sa amin. Siya yung nag-confirm na si Norodin Hasan yun or si alias Andot. Kaya, yun lang yung sa kuha nun. Tapos,
Ni-recover namin yung items, yung mga body count, tas ano na kami nun, nag-exit. Tristan, kasi napaka-simple mong ikwento yung isang napakalaking kasi encounter. Lalo na yan. Which is ganun naman tayo, di ba? Yes, sir. Simpleng encounter pero napakalaki ng implication niya kasi. Lalo na itong tao na to Yes, na natumbok nyo. Pwede mo bang ikwento ano yung background nitong natumbok nyo na tao and yung gaano kalaking tulong din sa sambayanan na natumbok na neutralize nyo yung tao na yan? Yes, sir. Itong background ni Andot po, sir, is siya yung mastermind nung Mindanao Star Bus bombing na wala man silang specific na target pero mga civilians puro nadamay doon sa sa bombing na yun, sir. Tapos siya din yung tinuturing nila na Emir or Amir ba yung tawag nila sa parang siya yung head ng grupo na talaga nila, sir. So yung gawain talaga nila, sir, is mga bomb makers talaga, sir. Tapos yung mga na-recover namin, sir, marami ding mga components ng panggawa ng bomba, sir. Grabe, no? Saan yung dito sa Tunganon sa Carmen? Opo, sir. Nandito kami ngayon sa Carmen, North Cotabato, na yung SPMS box medyo malayo na ng kaunti, pero itong Carmen kasi ito yung isa sa mga conflict zones din. In fact, dito namatay ang aming Medal of Valor si late Captain Robert Edward Lucero. And nandito ulit yung mga Rangers na bagbag lang na para ma-neutralize. So si Lieutenant Noval yung cutting edge dito na platoon leader. Dito siya unang nagsimula ng kanyang karir. Sir. Anong feeling mo nung ganun lang? Parang simple mo lang kwento pero ang lupit di ba? Sir, Ang hirap kunin yung mga mokong na yan, di ba? Yes, sir. Medyo mabilis kasi yung pangyayari, sir. Tapos yun na, sir, na fortunately, sir, na meron talagang nakuha. Tapos yung high value target yung nadali talaga, sir. Kasi ano ba yung mga high value targets dito? Bomber, mga bomber. Bomber, sir. Mga head ng mga ibang faction ng Dawla. Marami kasi yung mga factions ng Dawla Islamiyah, sir. May Hassan Group, may Turaifi Group. Yan sila, sir, mga malalaking sir. Yun yung malalaki dito na nagkanya-kanya na silang mga faction-faction. So yun yung iniisa-isa nyong tumbukin. Yes, sir. And yung young lieutenant that you are, nakatumbok ka na ng 3 na grupo, di ba? Ito yung una pa lang. Yes, sir. Yung una, sir. Ito yung una. Tapos yung pagpasok kasi namin, sir, tingin ko, sir, hindi nila in-expect na may tropa, sir, kasi nung nag-OP kami, sir, kumpiyansa lang talaga sila, sir, nagkakape. Ganon. Yes, sir, yung iba, sir, bagong gising, kakalabas lang ng kubo, nag-stretching, sir. Anong feeling mo na nakasurprise ka sa mga ganyang tao? Medyo without sir, mentioning tactics. Yung una, pero sir, parang halo, sir, kabahan na excited na pero siyempre nandun yung danger kasi, sir, na pati sa tropa, sir. Ingat-ingat pa rin, sir. Kasi ibang level to ng mga terorista Ibang level talaga to. Hindi ito yung mga kunyari mga batang NPA na napasali lang dahil sa kahirapan. Itong mga terorista na to. Terorista talaga to na nambobomba ng mga bomb, ng mga terminal, mga bus, mga waiting shed, ganyan-ganyan, di ba? Ang lupit kasi nun, di ba? Parang simpleng-simple lang. Another one Ranger operation. Yes, sir. Ano yung second mo na natumba nyo? Na high value target din? Sir, during that time, platoon leader pa rin ako, sir, doon sa SPMS box naman yun, sir. Kung di ako nagkakamali, sir, parang sa yun? Pagatin ba yun yung barangay na yun? Yung kay, sir, Dawla Islamiyah Turaifi Group, sir. So, during that time, sir, may info na, mag-bombing ng FA-50. Tapos, kami yung, kumbaga pag after ng bombing, kami yung diretso mag-strike, sir. So, i-haul kami ng Black Hawk. So, bombing FA-50. Yes, sir. Tapos, Black Hawk? Yes, sir. Heliborne After kayo? ng bombing, sir, pag nag-confirm na yung Alpha-Alpha sa loob, sir, nakaprepo na kami dito, sir, sa 602nd Brigade, sir. Andun na yung mga Black Hawk. Tapos nung nag-confirm na
tapos na yung FA-50, nagdaan na, sir. Nagsakay na kami sa Black Hawk, sir. Sige, ikwento mo nga kasi parang ano to, Yes, sir. parang ano to eh. Para ma-imagine ng ating publiko na ganito rin yung high-tech na rin ang Pilipino ngayon, ang armed forces. And yeah, Liborn. Yes, sir. Hot landing talaga to. Yes, sir. Hot landing zone talaga yan, sir. O sige nga. Ang, ano nun, sir, kasi tatlo lang man kami na officer, sir. Si CO, XO, tapos ako. Eh, yung Black Hawk, sir, dalawa lang. Kaya ang unang hole, sir, si XO tsaka si CO ko, sir. Sila talaga yung unang nagipaglaban doon, sir. After nung pag-bombing. So, after ng bombing, sir, hole sila. Tapos, di pa namin maano sa radyo, sir, kung anong nangyayari, sir. So, Pero pukpukan na agad. oh, sir, pukpukan na agad, sir, nung pagdating nila, sir. Tapos, nagantay kami ng Black Hawk, sir. Pagbalik ng Black Hawk, hole agad kami, sir. Dalawang section, sir, sa dalawang Black Hawk. So, pagpunta namin, sir, nung pababa na yung Black Hawk, sir, dahan-dahan na namin naririnig yung putukan, sir. Pumuputok. Anong feeling nun? Parang, di ba, ma-imagine lang ng publiko, Vietnam eh. Pero parang ikaw, anong feeling mo na Ano, sir, ang feeling young ko, sir, lieutenant? ang mindset ko nun, sir, para kung naglalaro ng Call of Duty, sir. Oh, ba natin? Hindi ako makarelate dahil di ako gamer. Pero ano ba yung Call of Duty? Ano ba yan? Ano yan, sir, yung mga special ops na mga specialized missions yung ginagawa, sir, mga So helicopter. parang Yes, sir. parang from gamer to game to reality to sa'yo. Yes, sir. So anong feeling nga? Mas bata ka sa akin. Ganon Ano- din, sir. Excited ako, sir, na medyo kinakabahan din, sir, kasi ando na, sir, eh. Naririnig namin na nagpuputukan na, sir. Ngayon, sir, ang problema, sir, imbis na palanding na kami, sir, biglang umangat ulit yung chopper namin, sir. Dahil pinutukan. Pinutukan, sabi nung babae yung piloto, sir, eh. Sabi ni ma'am na balik muna tayo sa sa awang. Sabi namin, nagtaka kami bakit bumalik. So, after doon, sir, pag landing namin sa awang, sila CO doon nagpupukpukan pa rin, sir. Ang tagal nilang doon, sir, eh, nakipagpukpukan doon, sir, sa kalaban kasi marami talaga, sir. Marami talagang kalaban. So, pagdating namin sa awang, sir, tinuro ng piloto yung tail ng chopper, sir, nabutas. Maray. O, sir, sabi niya kung Yui daw yung sinakyan namin, sir, bagsak daw talaga kami, sir. Kaya ang ginawa, sir, after doon, di naman magamit yung isang chopper, sir. Doon kami hinol lahat sa isang Black Hawk, sir. Nagsiksikan kami doon, sir. Ilan ang capacity sa ganitong weight natin? Ilan ang capacity niya? Kaya niya isang section? Kaya, sir, pero yung kami, sir, umabot kami ng 23 sa loob, sir. Pero ano naman yun, sir, naka-strike man kami, sir, so wala kaming mga backpack. Walang backpack. Yes, sir. So, So, ayun, nagsiksikan kami, sir. Tapos, imbis na doon kami sa hot landing zone, sir, binago ng piloto yung landing zone, sir. Doon na sa bandang likod. Yung medyo distansya sa yung may nagpuputukan, sir. gaano kalayo from kinasio mo? Mga 500, sir. Kasi, Takbo na lang. ang ano kasi nila, sir, yung landing zone, yung landing zone, sir, yung target dapat is dito sa kabila, nagkapupukan dito, sir. So, doon na sila sir. Nung pagdating namin, sir, nung dalawang section, doon na kami sir, yung unang binigay na targets, yung allegedly na bahay ni Turaife, yung mga kubo-kubo doon, sir. Yan, cleaner muna namin yun, sir. Pero sila CO doon, sir, sila XO, nakikipag-away pa doon, sir. Tapos, pinapa-assault man kami. Paki-explain mo nga, kasi pawasan yun, di ba? Paki-explain mo siya. Ang Para itsura ng area, sir, is very open siya, sir, na open field na matubig, sir. Tapos may maliit na ilog sa gilid, sir. Tapos yung medyo may cover lang doon, sir, yung may mga parang mga palmera, sir. Doon yung mga bahayan nila, sir. Pero mga yung palmera. approach nyo, open talaga. Opo, sir. After namin na-clear yung bahayan, sir, yung approach namin papunta kina CO, sir, kasi nagpuputukan pa, sir, eh. Puro open na, sir. Ang ginagawa namin, sir, kami, by bounce pa rin, sir, ganyan. Takbo dapa. Anong klaseng tapang naman yung ganyan? Kasi iba iba kasi kung may cover ka na Yes, sir. likod ng mangga, puno ng mangga, o Ano ko kasi doon, sir, believe din ako sa mga tropa, sa mga team leader ko, sir, kasi mag-ano man ako ng sabihin ko man, Sergeant, kaya ba? Magsabi man din sila, sir, na kaya, sir. Doon, buhay yung loob namin lahat, sir, na sir. Hindi kasi, sige nga, ikwento mo nga yung interaction mo sa mga tropa mo kasi ilang years ka na sa First SRC nun?
mag 2 years pa lang ako nun, sir, sa ano, sir. Pero yung mga Sa tropa Aplatong mo, hindi rin naman batikan sa pawasan. Batikan, nanggaling ng todo Oh, sa... sir, pero lahat kami, sir, bago lang yung ano, sir, mag-operate sa pawas, sir. Oo nga. So parang, sige nga, explain mo nga yung... Of course, mga bata, mga tropa mo, marami veterans na yan eh. Yes, Zamboanga Siege pa. Ano yung attitude nila ng mga panahon na yon na parang pare-pareho ko yung bago pero ito, veterano na. Ikaw, Yes, sir. fresh out of PMA ka pa eh. Yes, sir. Ano yung ano mo? Ano yung inspiring ba sila sa'yo? Yes, sir. Mag-ano man sila, sir, kasi hindi ko man din basta-basta na ipa-forward agad, sir, kasi ina-assess ko muna yung terrain, sir, yung sitwasyon, kung malayo pa yung putok, kaya pa namin mag-forward, sir. Nung palapit na, sir, kasi yung kalaban, umaatras man din, sir, yung kalaban. Kaya yun, ano ako sa kanila, sir, hindi ako yung basta-basta lang na mag-decide. Mag-usap-usap muna kami ng team leader namin, sir, na, ano, Sergeant, kaya ba natin? Sabi sila na kaya, sir. Yun, sir, mabuhayan din ng loob yung ibang ka-team nila, sir, kasi nakita nila yung leadership ng team leader nila, sir, na kaya man, tapos na-assist ko rin na yung safety namin, sir, na hindi basta-basta maano, sir. O kasi pawasan, Yes, sir. kumbaga talagang ano yan, talagang di ba, Putikan, open sir, eh. putikan, sir, na Putikan. open. Kumbaga parang palayan siya, sir, ba? Tapos sniper nila, hindi naman maabot talaga kayo kung ano mo, hindi maayos Yes, sir. yung... Pero yung, ano, sir, maramdaman mo yung bala na parang magpitik yung galing dun sa harap, sir, ba? Magpitik pa rin dito, sir, sa amin. di ba? Di ba? Parang gano'n eh, di ba? O sige nga, bilang gamer, o sige nga, paano yung, ano ba yung, di ba, sa pag-game mo, tsaka yung actual na, tapos yung actual na humahaging-haging na yung bala sa ano mo, ano naman yung excitement na gano'n? Iba pa rin, sir, kasi kung sa game, sir, laro lang kasi, sir, eh. Kung mangyari yun sa laro, sir, syempre, forward lang yung forward, pero yung sa actual, sir, hindi ka talaga basta maka-forward, sir, kasi mahirap na, sir, na matamaan. Kaya, ang ginagawa namin nun, sir, ano talaga yung formation namin, sir, malawak. So, hindi kami Talaga in-spread sir. out mo yung Yes, sir. tropa. Hindi kami dikit-dikit, sir, kasi di kasi namin alam kung saan nanggagaling yung bala, sir. Bigla na lang may magpitik, ganun, sir. Siyempre, sa likod siyempre, galing kay CEO mo. Yes, sir. Bagbagan Ang nangyari kasi, sir, na sandwich sila CEO doon, sir. Sila yung nakipagpukpukan. Dito sila sa gitna, dito yung kalaban. Kami dito pa, sir. So sige, i-explain mo nga paano nyo in-execute. Ano kami, sir, kung nandito sila, sir, parang nag-pardes route kami, sir, para ma-clear yung dito, sir, sa kabila, sir. Kabila, para makuha nyo sila sa kaliwa, sa side ng kalaban. Yes, sir, sa side, sir. Mm. Para ma-flanking namin sila, sir. Mm. Pero yun nga, sir, yung pagdating namin dun, sir, so open, kami, sir, by team, na una-una yung isang team, tapos isang team ulit. Nung humipo na yung pukpukan, sir, kasi nag-withdraw na rin yung kalaban, kasi marami ding nadali sa kanila, sir. Yung dito sa na-clear namin, sir, doon na namin na-recover yung mga gamit nila, sir. More or less 25 backpack, sir. 25? Yes, sir. So 25 talaga nakalaban nyo rin yung terorista? Siguro sobra pa, sir, kasi backpack lang nila yun, sir. Marami pa silang ibang supply, sir. Mga Ano ba baril, yung bala. Ganun ba? Talagang kwan din? Yes, sir. Tapos maraming IED, sir, mga bomba, sir. Imagine mo, no? Yung ganun na isang bomba nun may isang sundalo lang na makaapak o isang civilian lang na makaapak patay talaga. Yes, Yung sir. isang ganun lang na Yes, sir. mura lang naman nila paggawa nun. Yes, sir. Maliit lang siya, sir, pero malakas yung impact niya, sir. Oo nga, yung terorista talaga So yung, pakibigyan mo ako ng background nitong siyang leader to? Si Turaife, sir. Sino naman to? Isa din siyang Emir, sir, na parang... Dami naman nila Emir. Yes, sir. Sa grupo nila, sir. Emir sa grupo nila. Yes, sir. Or Okay. di ko lang sure kung sa grupo lang nila, sir, or sa whole na Dawla Islamiyah, sir. Pero parang siya kasi yung parang pinaka-commander sa sir. Parang siya yung pinakatatay nila, sir, ba? Mm. Siya yung parang most respected na sir. Normally ba yung mga emir may edad? Di ba normally kasi dito yan, yung respeto kasi binibigay sa mga may edad. Yes, sir.
Pero yun siya, sir, si Turaypi, sir, matanda na rin talaga yun, sir. Tanda na rin. May nagtungkod, na-recover pa namin yung tungkod niya, sir. Ang nakakuha, sir, si Company XO ko, sir. Oo, plano ko sanang, di ba nag-ano ko sa Ranger Museum para Yes, sir. ma-donate natin sa Ranger Museum Nasa ano sana. na, sir, nasa brigade, sir. Oo nga daw, tungkod ni, Yes, sir. ano na yan, tao na yan. Pero anong feeling mo naman, paano bagbagan nyo nung CEO nyo, medyo isang oras nang nakikipag-away yun. Yes, sir. Pagdating nyo, so paano yun? Ano na sila, pagod na sila, mainit sir. din di ba? Nung pagdating namin, sir, nung nakadugtong na kami kina CEO, sir, yung kalaban, sir, wala na, sir, nag-withdraw na yung, ano, sir. Yung mga naiwan na lang, yung Nakuha nyo. mga kiya nila, sir. Ilan nakiya nyo doon? Isa lang yung ano talaga nun, sir, yung inaiwan nila sa stretcher, sir. Pero yung sa report ng Intel, sir, parang more or less 17 nata yun, sir, na ano. Yung naiwan yung leader nila, Yes, sir. yung matanda. So 2-0 ka na. Naka 2-0 na. So anong feeling mo naman nun na, kasi ikaw ano ka na dito 2019 ka nandito. 6 years ka na dito sa Central Mindanao So Yes, sir. was warrior na. Yes, sir. Ito pa naman yung pinakamatindi na mga battlefields. Anong naramdaman mo nung yung nga nakadalawa na ako? Sir, parang fulfilling, sir, na ano. Pero parang matawa na lang ako, sir, ba naisip ko na delikado pala yung ginawa namin. Delikado talaga yun, pero wala ka namang magawa din. Yes, sir. Parang ano na lang, sir, tawa-tawa na lang din kami ng tropa, sir. Pagbalik dito, usap-usap, magtama-tawa-tawa na lang kami, sir, na anong pinagagawa namin doon, sir. Example, anong pinagtatawanan nyo? Kasi noon yun naman, pag natapos na parang, uy, survive lahat. Yes, sir. Survive lahat, sir. Yun, sir, yung makita mo yung ibang tropa, sir, na seryoso talaga. Yung iba, pawis-pawis na kay grabe man takbo-takbo, sir. Lalo na yung mga private namin noon, sir, na mga bagong private, sir. Mga non-rangers pa sila noon, sir, na ano. So parang, sige nga, example nga ng galaw ng private na, yan ganyan kasi, una non-ranger, pero dumaan na rin naman sa training, pero hindi pa, wala pang finesse sa, Talaga, sir. yung suwabe na galawan ng gera, Lagi hindi pa siyang, yung mga private namin nun, sir, laging napagsasabihan ng team leader, wag ka dyan, dito ka, mag-cover ka dito. Tapos, yung muzzle ng baril mo, wag mong itutok sa tropa, doon mo itutok sa harap. Para mga ganun, sir, na ano, mga private na, siyempre, baguhan lang, bago sir. pa ano naman yung mga galaw ng mga veterano? Sige nga. Yung mga team leader ko, sir, doon ako believe talaga sa mga team leader natin, sir, kasi pag mag-operate, sir, hindi mo na kailangan utusan, sir, na dito ka magpisto dito. Kumbaga, pagdating niya, sir, mag-halt, ganyan, alam na nila yung paano yung ilatag ng tropa. So, as an officer, sir, manabawas-bawasan yung trabaho natin kasi dahil sa mga team leader din, sir. Kaya nilang mag-lead talaga ng tao, sir, ng mga ka-team nila. So, wala na akong naging problema, sir, nung lahat ng operations, magsabi na automatic, alam na agad nila, sir, kung paano maglatag yung tropa, paano yung pistuhan namin. Kung sa bundok naman, alam nila kung saan yung magandang pisto, ganyan, sir, na kayang depensahan kung ano mang mangyari. Anong feeling mo na nasa isang elite unit ka? Katulad ng First SRC. Sir, fulfilling din, sir. Masarap, sir, na andito. Although na parang, kasi yung, hindi kasi, sir, parang secret na lang, sir, ba? Na hindi man tayo na news minsan talaga ng yung mga major na ganito, sir. Wala man tayo sa news, ganyan. Pero, at least sa loob-loob natin, sir, alam natin na, kami dyan. Operate din kami dyan. Kami yan. Kuminsan kasi, accomplishment din natin. Yes, sir. And then, ikaw, hindi pa naman tuloy-tuloy ka pa rito hanggang mag-CO at Ano yung masabi mo ngayon na mga leadership, mga lessons in leadership na, of course, tinuturo sa academy yan, pero dito na actual ka na. Pero, as far as leadership, anong masabi mo na, pagdating ko rito, mag 6 years na ako sa ganitong environment, ito yung isa sa mga pinakamatindi na environment, operational environment.
Ano yung mga learnings mo na maaaring hindi mo na-realize kung hindi ka na-assign dito sa area na to? Ano sir, yung pinaka tumatak talaga sir, yung lead by example pa rin talaga sir. Kasi ever since nung pag-report ko sir, pag-receive sa akin ng company XO namin sir, wala man si CEO that time nung nag-report ako sir kasi naka-RNR pa siya. Ano sir, siya yung nag-mentor sa akin, si company XO ko sir, mentor, siya yung nagturo sa akin ng mga ganito, ganyan. Tapos doon ko nakita na yung solid talaga yung brotherhood dito sir, sa ano. Kasi pag mag-operate kami sir, company XO ko, nakita ko talaga na lead by example talaga siya sir. Diyan talaga siya sa harap, nakatingin sa tropa. So yun yung ano sir. Tapos yung isa pa sir, yung makisama, makibagay, tsaka makiramdam sir. Ano ba yan? Yun pa rin. Sige, Makisama, makibagay, tsaka makiramdam sir. explain mo nga yun. So makisama sir, makisama sa tropa, pero not to the point na mag-akbayan na sir. Andun pa rin yung gap nyo as enlisted and officer sir. Doon pa rin yung respect sa bawat isa sir. Pero ang turing ko kasi sa tropa sir, parang mga kapatid ko lang din sir ba. Yung mga senior, parang mga tatay-tatayan ko sir, mga uncle-uncle ko. Pero yun, yung strength ng brotherhood sir, yung respeto namin sa isa't isa, andun talaga sir. So sa first company man ako nag-PL sir, tapos nung nalipat ako sa second company, ganun pa rin sir, every time na mapadaan lang ako sa first company, ano pa rin talaga. Every time may birthday sa first company, sir, magtawag tropa. Sir, punta ka dito, may birthday. So, parang nabuild yung ano namin, sir. Camaraderie talaga, sir. Na, ano. Sa isang elite unit, gaano ka-importante na may camaraderie na ganong kalakas? Very important, sir. Kasi sa akin lang, sir, kung pagdating sa gipitan, sir, dapat yung camaraderie andyan talaga, sir, para walang iwanan, sir. Kasi pagdating sa time na yung mga mahirap na times, hindi man pwede na ikaw lang yung ikaw lang yung mag-face ng challenge na yan. Kailangan andun yung tropa mo. Magtulungan, sir. So sa mga susunod pa na henerasyon sa'yo, ano ka pa bata ka pa Yes, sir. susunod na henerasyon sa pagiging opisyal ng Armed Forces, actually kabataan, anong kaunting advice mo, lalo na ngayon accomplished combat veteran ka na, hindi na lang gamer na, Yes, sir. di ba? Ito, real to. Siguro, sir, sa mga kabataan, kung may mga gustong magpasok sa Armed Forces, you are very welcome. Tapos, yun lang, pagtiyagaan nyo lang na sa training, dapat lagi kayong makisama sa mga classmates nyo para mabuild din yung camaraderie nyo. Tapos, hindi kayo mag-iwanan sa field. Lalo na yung mga new lieutenants natin, sir. So, sabi mo nga, sir, na volunteer lang tayo dito. Talaga. Mga gustong mag-volunteer na mga young lieutenants, welcome naman kayo dito sa amin. Volunteer talaga tayo dito dahil kung hindi ka volunteer dito, hindi kaya, no? Yes, sir. Tapos, okay man, sir, maganda yung lahat ng mga na-experience ko dito so far, sa tropa, sa officers, maganda yung, sir, kahit sa mga senior officers, maganda yung leadership na pinakita, sir. Na, ang expectation ko dati, pagpasok is, siguro mga maganyong tao dun sa regiment, mga stricto, pero, pagdating namin, sir, nung pag-report, welcome man kami na, sir, welcome, tapos, professional, sir, magdala yung mga officers dito, sir. Hindi uso sa atin ang bully-bully. Sa atin, Yes, sir. brotherhood talaga. Yes, sir. Nice one. Thanks, Tristan. Yes, sir.